Isa pong malaking problema ng buhay, alam ho ba ninyo kung ano yan? Yung pong tinatawag na identity confusion. Yun ho bang hindi mo alam ang iyong identity at dahil hindi mo alam ang iyong identity, na-apektuhan the way you live. Okay? Marami pong mga tao, namumuhay po sila ng kaiba doon sa kung sino talaga sila. Halimbawa, meron pong isang mahirap na tao na ipinanganak sa isang mahirap na pamilya, pero nabubuhay siya parang mayaman ng pamilya niya. Okay? Meron naman, may asawa na, pero namumuhay siya parang single, parang walang asawa. Isang dishonest politician, nagpapanggap siyang honest. Okay? Isang gwapong lalaki, pero ang tingin niya sa kanyang sarili, pangit. Isang lalaki naman, ang tingin niya sa kanyang sarili, babae. Yung he, nagiging she. Identity confusion po ang tawag dyan. Now, mahalaga po ang identity kasi kung ano ang pagtingin mo sa iyong sarili, yan ang iyong ipamumuhay. Identity will shape your behavior. The way you look at yourself, that's the way you will try to live. Now, si Pablo po, dito sa mga binasa nating talata, ay pinapaalalahanan niya yung mga Gentiles na naging followers ni Jesus, tayo po yon, tayo ay mga Gentiles na naging follower na ni Jesus, na tayo raw po ay hindi na namumuhay o hindi na tayo dapat makilala ng mga taong nasa kadiliman. Hindi na tayo dapat makilala ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, si Apo Iro, si Apo Sangwan, okay? Hindi na tayo dapat na-define yan. O nung ating sinful culture. Hindi na tayo dapat na-define ng ating sinful culture. Rather, ano na tayo ngayon? As followers of Jesus, tayo po ay bahagi na ng new creation ng Diyos in Christ Jesus. That is who we are. That is the way we should live as members of God's new creation in Christ. Now, mga kapatid, ang Christian life po is not try harder so that God will love you. That is not the Christian life. If you are a follower of Jesus, ganito po ang Christian life. Dahil mahal ka na ng Diyos kay Kristo, mamuhay ka for who you are. Kaya ang title ng message natin Live Who You Are. Hindi ka mamumuhay para mahalin ka ng Diyos, kundi dahil minahal ka na ng Diyos, minamahal ka na ng Diyos kay Kristo, mamuhay ka bilang ganon sa harapan ng Diyos. Kaya po sa passage na binasa natin, si Pablo po ay nagbibigay siya ng 3 identity reminders for every follower of Jesus. Are you a follower of Jesus? This is how you should look at yourself. Number 1, we are loved children. Tayo po, pag tayo ay sumasampalataya na kay Kristo, tayo po ay mga minamahal na anak ng Diyos. Sabi po sa talata, therefore, be imitators of God as beloved children. Now, pansinin niyo si Pablo po, nagsisimula siya sa identity bago po yung kanyang command. Okay? Ina-identify muna niya tayo bago niya tayo inuutusan na sabi niya, we are loved children. At dahil tayo po ay mga minamahal na anak na ng Diyos ngayon, gayahin po natin siya. Gayahin po natin ang ating Ama. Now, pansin nyo, hindi po sinasabi ni Pablo, gayahin niyo ang Diyos para gayon gawin niya kayong anak o kaya ampunin niya kayo. Hindi ganyan ang utot niya. Kundi ang sinabi niya, imitate niyo ang Diyos kasi minamahal kayo ng Diyos. Now, alam ho ba ninyo, tayo raw po ay mga anak na ng Diyos at mahal na tayo ng Diyos, kaya mahalin natin ang ating Ama. How is that? Bakit po ganon? Kasi po ganito yan. If you love Christ and God loves His Son, so God loves you because you love His Son.
Yun po ang ibig sabihin yan. Ganun ang sinasabi ng Panginoon. Because you love me, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, my Father also loves you. Because my Father loves me, sabi po ni Jesus Christ, my Father loves me, and you love me, therefore, my Father loves you. Yan po ang makita po natin. And ganito po ang nangyayari dyan. Ang mga minamahal na anak, pag naramdaman po ng mga anak, mahal sila ng kanilang mga magulang, ang tendency po dyan, gusto nilang gayahin yung kanilang mga anak. Tinitingnan ko si Lucas Pag nagsuot siya, parang si Dave. Pag binibili namin siya ng damit sa SM halimbawa, ang standard ni Lucas, comfortable. Pag nakita niyo si Dave, ganyan siya Okay? Ganun po yung bata, pag alam niyang mahal siya ng kanyang mga magulang, yung tatay niya, yung nanay niya, ang tendency ay gagayahin niya yung kanyang mga magulang na umiibig po sa kanya. Yung daughter naman, yung anak na babae, kokopyahin niya yung kanyang mother. Yan po ganyan si Grace, Kenneth. Kasi ginagaya po ni Grace si Ned. Kasi alam nila na mahal sila ng kanilang mga magulang. Ang tendency, they love their parents. At ganyan po, in the same way, we as followers of Jesus, because we know God loves us, we imitate Him. Hindi po mahirap yan. Because alam natin, mahal tayo ng Diyos. Hindi natin ginagaya ang Diyos para mahalin niya tayo, kundi ang good news is this. Because God already loves you in Christ, so you imitate Him. Yan po ang mabuting balita. Ngayon, ang tanong, how? Number 1, we imitate God by walking in love. Okay? Ang model po natin sa pag-ibig ay si Jesus Himself. Si Jesus po mismo ang modelo natin sa pag-ibig. Sabi po ng talata, walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us. Pansinin nyo, ang pag-ibig po ni Kristo is sacrificial, costly, ibinigay ang kanyang sarili, and it is self-giving. Okay? Now, ang tunay pong pagsunod kay Kristo, mga kapatid, hindi lamang po pag-attend ng church o pag-alam ng mga doktrina tungkol po sa Kristyanismo. Ang tunay pong pagsunod kay Kristo ay ito. Ibinibigay po natin ang ating sarili sa paglilingkod sa Diyos at sa paglilingkod sa ibang tao, like Christ. Kung papaanong minahal tayo ni Kristo, ganun din tayo magmamahal sa Diyos by giving ourselves in the service of God and in the service of our fellow men. Ganyan po ang tunay na pagsunod kay Kristo. Hindi lang pong pag-attend sa church. Minamahal mo ang Diyos, maglingkod ka sa iyong kapwa. Kasi ganyan po si Kristo kung papaano siya nagmahal po sa atin. Ngayon po, si Lucas, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 4 days na. Na-hospital po siya, inoperan po yung kanyang tonsils. And then Grace, yung anak ko po nandyan, hello, nasa online sila, first time. No? And nakita ko yung pag-ibig ng ina sa anak. Sabi namin kay Grace, si Dave na lang muna dyan, pahinga ka, yung mga anak mo. Hindi, sabi niya, si Timmy lang lagi ng inaalagaan ko, si Lucas hindi ko na masyado. I will stay with him. Nakita ko yung pag-ibig po ng mga, alam ho ninyo, yung po mga nanay dito na minamahal po ninyo ang inyong pamilya, saludo po ako sa inyo. Minsan di ko kayo naintindihan. Sobra ninyong minamahal ang inyo. Pwede palakpakan natin yung mga nanay po natin. Alam ho ninyo, yan po talaga, ang minsan amazing po sa akin. Kung papaanong pong yung mga nanay, kung paano yung pag-ibig po nila sa kanilang mga anak, sa kanilang asawa, biro mo, gigising ng maaga yan. Okay, magluluto, maglalaba muna, magsasampay, kukunin yung sampay, tutupi, paplansyahin. Ganyan, grabe. Ganyan po ang mga nanay. Now, yan po ang pag-ibig po talaga ng makita natin. Now, in a greater way, higit pong dakila, alam ho ninyo, yung pag-ibig ni Kristo para sa atin.
Yung pong pag-ibig ni Kristo sa atin. Bakit? Kasi si Kristo po, binigay niya ng buong buo yung kanyang sarili. Sabi po sa talata, Christ loved us and gave Himself up for us. A fragrant offering, a sacrifice to God. Yung buhay po ng ating Panginoon Kristo, inialay niya yung kanyang buhay and then ipinako sa krus yung katawan po ng ating Panginoon bilang haing buhay, mabangong samyo sa harapan ng Diyos upang tayo po ay ilapit sa Diyos. Just imagine, hindi tayo makakalapit sa Diyos kung hindi po nagbigay ng buhay si Kristo bilang hain para sa atin. Ganun po ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Kaya po ganito ang application niyan. Pag naiintindihan po natin ang pag-ibig ni Kristo, we will reciprocate. Anong Tagalog sa reciprocate? Kanina ko pa iniisip yung Tagalog sa reciprocate. Gagayahin natin. Pag naintindihan po natin at nararanasan natin ang pag-ibig po ni Kristo para sa atin, we will reciprocate by loving Jesus Christ and by loving others. Hindi po pwedeng naintindihan mo yung pag-ibig ni Kristo para sa iyo, pero hindi mo naman siya paglilingkuran, hindi mo naman siya iniibig, at hindi mo naman iniibig ang iyong kapwa. No. A person who understand and experience Christ's love, he will love, una, yung kanyang asawa. Okay. Mamahalin po niya yung kanyang asawa. Okay. Mamahalin niya yung kanyang church because Christ loved the church. Okay? Mamahalin niya maging yung kanyang kapwa, maging yung pong mahirap na taong mahirap ibigin. Okay? Pag naintindihan mo yung pag-ibig ni Kristo, kahit na po yung mga bullshit sa buhay mo. Okay? Sikapin mo, pag-aaralan mong mahalin, kasi minsan bullshit ka rin eh. Okay? Hindi bullshit. Okay? Okay? Kaya po, if you understand Christ's love for you, you will reciprocate His love. You love Him and you love other people. Because love will transform selfish people into serving people. That's real love. You will serve people. Hindi lamang yung pa-church ka, minamahal mo ang Diyos, pero bullshit ka sa bahay nyo. Okay? Yung bang hindi ka kasundo, hindi ka cooperative, you are a war freak, parang gano'n, yung kapitbahay mo, gano'n, pinag-iisipan mo, masama yung mga kapitbahay mo, parang ikaw lang yung banal, parang gano'n, ano? Parang nag-iisip ka, they're against you. Hindi ganyan. Oh, if you really love Christ and you understand His love, you will be a blessing to others. You will look for ways to show your love to God and to them. Ganyan po ang makita natin. So, pangalawa, how do we imitate God's love? Ito po how should we as loved children live? Yung pala yung second point ko. Loved children, ito po sa second point, must not imitate the darkness around them. Dahil alam po nating mahal tayo ng Diyos in Christ, alam mo ninyo, hindi natin po gagayahin yung kadilimang nakapaligid po sa atin. Dito po sa binasa nating talata, si Pablo po, kino-contrast niya yung pong church doon sa immoral Greco-Roman culture. Kasi po noong panahon ni Pablo, ang mundo po noon doon sa Roman Empire, normal lang po ang sexual immorality. Normal po ang drunkenness, prostitution, impurity, and greed, kasakiman. Now, sounds familiar? Yes, hindi man nagbago ang mundo eh. Okay? Now, ang culture po natin, ganito rin, ang kaparehas yan yung sa kultura ni Pablo. Ganito po ang kultura natin. You follow your desires. If you feel it, do it. Okay? Sundin mo kung ano ang ninanais mo. Okay? Gawin mo kung ano yung masaya. Do what makes you happy. As long as nobody is hurt. That is our culture. Yun po, ganyan yung kultura natin. Pero si Pablo po, pansinin niyo, sabi niya, because God loves you, you should not be shaped by the darkness around you. Mahal ka ng Diyos eh. Okay? Kaya wag mong hahayaan yung kultura mo na hindi na naniniwala sa Diyos, hindi kumikilala sa Diyos, ay
yan ang huhubog sa iyo. Wag mo nang gagayahin yan. Bakit? Kasi, alam po ni Pablo, ang sexual immorality, yung pong impurity, yung covetousness, connected po yan sa idolatry. Noong pong panahon nila Pablo, the Temple of Diana, isa po yan sa sinasamba doon, Temple of Diana, pag sasambahin mo si Diana, merong prostitute doon. Bilang pagsamba mo sa kanya, you have sex. Male or female, yan po ang pagsamba. Kaya normal sa kanila ang sexual immorality. At sila po, there are times, ginagawa rin din natin ito, yung orgies, yung pong walang taros na pagsasaya, inuman dyan, wife swapping, ganyan-ganyan, normal po yun sa kanila. Normal po sa kanila yun. Pero, alam ni Pablo, yung pong ganong klaseng pamumuhay is idolatry. Ibig sabihin, connected yan sa idolatry. Kaya, sa panahon po natin, ganito po naman ang pagkakaparehas yan. Ang tao po ngayon, kung ang papansinin lang po niya is giving into sexual immorality, to impurity, at saka po yung covetousness, in a way that is idolatry. Okay? Because sin replaces God with self. Yung kasalanan, pinapalitan niya ang Diyos sa kanyang sarili. Parang ganito, basta masaya ako dito, ito ang Diyos ko. Ito ang susundin ko. Okay? Ito ang hilig ko, kahit na masama ito, dahil gusto ko ito ang nagpapasaya sa akin, ito ang Diyos ko. That is idolatry. Kaya sabi ni Pablo, you should not live like that. Why? Because God loves you. Ito ang dahilan kung bakit tayo iniligtas ni Kristo. Iniligtas po tayo ni Kristo from idolatry to serve the living God. Ngayon, tayo po ay sa Diyos na dahil kay Kristo at mahal tayo ng Diyos, iniligtas tayo kasi ni Kristo from idolatry. Yan po ang dahilan kung bakit po namatay si Kristo. Iligtas tayo sa idolatry para paglingkuran natin ang buhay at totoong Diyos. Kanya po, minsan kailangan nating tanungin yung ating sarili, mga kapatid. Ako rin, madalas, tinitingnan ko po yung aking lifestyle. Tinitingnan ko, ano bang mga habits ko ngayon na parang kamukha ng mundo, hindi kamukha ni Kristo. Minsan tinitingnan ko po yan . Kasi dapat hindi tayo nare-reshape ng culture ng mundo. O kaya, meron bang entertainment na ginagamit ko na sineshape yung desire ko? Ako po, nakikinig din pa rin ako sa secular music pag nagwo-workout po kami. No? Nagwo-workout. Pero yung pong napansin ko sa secular music, broken-hearted, naghiwalay, ganito. Okay. Iingat ka rin . No? Meron bang entertainment na sinishe, na hinuhubog yung mga desires mo? Okay? Minsan, bantayan po natin ang ating mga sarili dyan. O kaya, sa iba, patama po ito, meron bang secret sins na ngayon, hanggang ngayon, tinotolerate mo sa buhay mo? Hindi alam ng iba. Ikaw lang nakakaalam. At ang Diyos. At saka yung diablo pala. Okay? Ini-entertain mo ito sa iyong buhay. Nasishape ang buhay mo doon sa kultura kung saan iniligtas ka na ni Kristo from idolatry to serve the living God. Kaya po as a church, tayo po as a church, tinawag po tayo ng Diyos para maging distinct, kakaiba. Hindi weird, Okay, kakaiba lang, pero hindi tayo weird. Okay, hindi rin tayo self-righteous, basta kakaiba lang tayo, pero hindi tayo self-righteous. Kundi tayo po ay banal. Ibig sabihin, ng banal, hindi po yung, di ba, alam na natin ngayon, ang ibig sabihin ng banal, hindi yung meron kang halo dito, pag naglalakad ka ganun. Hindi yan banal. Pag sinabing banal, you are taken from the world to serve God's purpose. Hiniwalay ka sa karamihan para ikaw ay mamuhay na batay sa layunin ng Diyos. Yun po ang banal. Ikaw ay banal na sa Diyos ngayon. You are living for His purpose. Kaya you have to be distinct. Kakaiba ka, pero hindi ka weird. Hindi ka self-righteous. Kakaiba ka lang. Okay? Ikaw ang ngayon ay para sa Diyos na. Now, hindi lamang po yun,
Kundi si Pablo po, nagbigay siya ng warning against deception. Bakit po nagre-remind si Pablo ng ganyan na wag nating gagayahin yung kultura ng mga taong nasa kadiliman? Kasi si Pablo po ay nagbibigay ng warning against deception. Sabi po sa talata, let no one deceives you with empty words. Ano pong ibig sabihin yan? Apparently, meron pong mga tao na nagsasabi, yung mga kasalanang ito, they're okay. Ginagawa naman ng lahat yan. Ang Diyos naman, doesn't care. Walang paki ang Diyos dyan. Okay? At saka, niligtas na tayo ng Diyos kay Kristo. Pinatawad na tayo sa kanyang biyaya at sa kanyang habag. Kaya, pwede na tayong mamuhay sa paraang gusto natin. That is deception. Sabi ni Pablo, let no one deceive you with empty words. Yan daw po ay mga salitang walang kabuluhan. Kaya sabi ni Pablo, huwag ninyong paniniwalaan yung ganong mga pangungusap. Dahil ang tao po ay makikilala sa paraan ng kanyang pamumuhay. Malalaman po ninyo ang isang taong nabubuhay lang sa sexual immorality, makikita natin sa kanyang pamumuhay na hindi siya talaga submitted sa lordship ni Jesus Christ. Pag ang isang tao po ay tuloy-tuloy lang siya sa sexual immorality, sa impurity, doon sa covetousness, yan po ay nagpapakitang hindi siya talaga bahagi sa kaharian ng Diyos. In fact, hindi siya magmamana doon sa paghahari ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin doon sa verse 5. Ito po ang sabi ni Pablo, for you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure or who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and in the kingdom of God. Wow! Kaya nagwa-warning siya. Huwag niyong paniniwalaan yung mga taong okay lang na magkasala, okay lang na gayahin ang mga tao sa mundo. Huwag niyong, those are empty words. Marami pong tao kasi, hinahabol po nila yung pleasure, yung masasamang pleasure. Kasi meron namang magagandang pleasure eh. Yung pong mga pleasure na masama, iniisip po nila, it will bring them freedom. Buhay ko ito. Bakit niyo ako pakikialaman? So they chase evil, fleshly pleasure because they think that will give them freedom. Pero tingnan po ninyo yung paligid natin. Alam mo ninyo yung age natin ngayon, yung panahon po natin ngayon, tingnan nyo maraming broken marriages. Okay? Marami pong addiction. No, nakala ko yung addiction, yung drugs lang eh. Pero ngayon ang dami ng klaseng addiction. Okay? Depression. Okay? Isa po yan sa mga social sickness natin. Depression, loneliness, and ruined families. Why? Kasi ang kasalanan, ganyan po yan eh. No? Nag-o-over-promise, pero nag-a-under-deliver. Alam niyo yan? Ganyan ang kasalanan. Sin over-promises, but under-delivers. Maraming pangangako sa iyo ang kasalanan. Gawin mo ito, you will have freedom in life. Pero pag ginawa mo, sabi ng tukso, gawin mo yan, wala namang nakakaalam. Ikaw lang at ako. No? Pero pag ginawa mo na, lagot ka. No? Malalaman na niyan ng lahat. It will destroy you. That's what sin does. Okay? It overemphasizes, overpromises, but under-delivers. Kaya ano sabi ni Pablo? Let no one deceive you with empty words. Because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Now, pansinin po niyo yung the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Ano po ba ang wrath? Sabi ni Pablo, wag niyong pakikinggan yung mga empty words na yan na walang mangyayari sa iyo pag gumagawa ka ng kasalanan yan. Wag niyong paniwalaan yan. Kasi sabi ni Pablo, because of those things, the wrath of God comes to the sons of disobedience. Alam niyo yung wrath of God?
Ang puot po ng Diyos ay ang puot ng Diyos ganito, you will reap what you sow. Ganyan po ang wrath of God. Hahayaan po ng Diyos ang isang tao sa kanyang masamang pamumuhay. Yun po ang wrath of God. Hahayaan ka ng Diyos. Gusto mong ganyang mamuhay? Sige, hayaan kita. And then you will, aanihin mo kung ano ang iyong itinanim. That is the wrath of God. Kaya ganyan po ang warning ni Pablo. Pastor, bakit ang Diyos nagbabawal? Kill J ba ang Diyos? No. I found out. Naalaman ko po ito. Ang mga commands po ng Diyos does not mean He is destroying my joy. Napatunayan ko po ito. Kaya po nagbabawal ang Diyos ng mga ilang bagay. He wants to protect my joy. Pinuprotektahan ng Diyos ang aking joy. Hindi niya dinidestroy yung aking joy. Akala ko noon ang Diyos KJ siya. Okay? Pero nalaman ko ang Diyos pala, He just wants to protect my happiness, my joy. Kasi the moment I trespass, I go outside His commands, that will destroy me. Okay? Yan po ang natutunan ko. Kaya po mga kapatid, ganito po. Ito application natin sa mga parents. Sa mga magulang po sa atin, turuan po natin ang ating mga anak ng ebanghelyo, ng paghahari ni Kristo, ng salita ng Diyos. Turuan po natin ang ating mga anak. Bago po yung culture pong nakapaligid sa atin, sila ang magsishape sa kanilang buhay. Turuan po natin sila. Sa mga kabataan, ito naman ang application sa atin. Huwag ninyong hayaang TikTok, Netflix, mga influencers, mga social media influencers o kaya peer pressure ang magdi-define sa inyo what is moral or immoral. Huwag niyong hahayaan yan. Okay? And then, of course, as a church, we are loved children. Mahal po tayo ng Diyos. Kaya we should live like loved children. Now, si Pablo po, from this section, now moves to visible witness. From giving us some hints about love, children, now he moves to visible witness. Now, hindi lamang po tayo mga minamahal na anak ng Diyos. Tayo po, sabi ni Pablo sa second part of this, we are light in the Lord. Okay? Sabi po sa verse, at one time you were darkness, but now you are light in the Lord. Now, pansinin niyo, sabi ni Pablo. Hindi po niya sinabi, you were darkness. Kundi ang sabi niya, hindi niya sinabing, you were in darkness. Sabi niya, you were darkness. Napansin niyo yan? Okay? Ang darkness, hindi lamang po nakapaligid sa atin, kundi ang darkness, kadiliman mismo, yan ang humubog sa atin. Darkness. Si Jesus po, sabi po ng ating Panginoon, ang mata raw po natin ang siyang liwanag ng ating katawan. Okay? Yung mata raw natin, yan daw po ang nagbibigay liwanag sa ating katawan. Now, pag ang liwanag daw po natin ay kadiliman, sabi ng Panginoon, how great is the darkness. Ang ibig pong sabihin ng Panginoon dyan, ang pananaw po natin noon, nung tayo wala pa kay Kristo, was darkness. Ang paningin natin sa buhay, kadiliman. Ang isang tao pong namumuhay for pleasure, lahat ng nakikita niya, naghahanap siya ng pleasure. Kaya yun ang nagtutulak sa kanya, kaya buhay niya, nasa darkness siya. Ganyan po tayo nang wala tayo kay Kristo. We were darkness. Kasi yung mind natin was commanded by darkness. So everything we look at life, we want to get. So we were influenced by darkness. Pero itong good news, nung makilala natin si Kristo, we were enlightened. Ang sabi niya, but now you are light in the Lord. Liwanag ka na,
kay Kristo, naging liwanag ka na. At yan pong sinasabi ni Pablo na tayo naging liwanag na kay Kristo, yan po ay katuparan ng Diyos ng mga prophecies sa Old Testament. Pag naging follower ka na ni Jesus, naging liwanag ka na. Natupad po yung sinasabi ng Diyos sa Old Testament that we will become light in this world. Tayo po ang magliliwanag sa mundong ito ayon sa plano po at panukala ng Diyos noon pa. At dahil po ganon, may calling tayo as light. Una, our calling is to shine. Yan po ang calling natin. Walk as children of light. Pag naliwanagan ka ni Kristo, nagiging liwanag ka. Hindi ka lamang namumuhay sa liwanag, ikaw ay liwanag. Kaya dahil ganun, liwanag ka ngayon, you shine. Yan ang calling natin. No? At yun nga po ang nangyayari pag lumapit ka kay Kristo. Nagliliwanag ka. Hindi po yung bang kumikinang ka, hindi. Yung buhay mo mismo, makikita ng iyong mga magulang, makikita ng mga kaibigan mo, iba ka. Iba ka. Maring hindi mo napapansin kasi natural lang sa iyo yun. Pero other people will see because you will shine. Okay? You will shine. Okay? Kaya po ang buhay natin, nag-iilumin po yan sa ibang nasa darkness. Okay? Uso po ang brownout. Ngayon time po natin. Pag nagka-brownout po sa Pilipinas, alam ho ninyo, cellphone lang ang katapat. On mo lang yung cellphone mo. Flashlight lang. Maliliwanagan na po ang isang madilim na lugar. Okay? Alam ho ninyo, ang light, ang ilaw po, hindi na po yan sisigaw para ma-overcome niya yung darkness. Ang kailangan lang ng ilaw, it simply has to shine. Okay? Ang isang tapat na Kristiyano po, mga kapatid, sa trabaho, sa school, sa bahay, ang isang tapat na Kristiyano, yan po ay magliliwanag sa kanyang kinalalagyan. Pag isang Kristiyano po ay naging mabait, sa opisina po ninyo, hindi kayo sumasama doon sa paninira sa boss ninyo. Hindi kayo nagko-cooperate kung sinong gusto nyong itumba sa office niyo. Nagliliwanag kayo dyan. Okay? Hindi kayo gumagaya po sa inyong mga kasama. Okay? Nagliliwanag po kayo dyan. Okay? So, yan po ang una. Pangalawa, ang calling po natin is to expose darkness. Okay? Sabi po ng talata, take no part in the unfruitful works of darkness. Now, si San Pablo po, hindi po niya sinasabi dyan na hiwalay natin ang mga sarili natin doon sa mga hindi Kristiyano. Hindi po ganyan ni Pablo. Si Jesus Christ po ate with sinners. Ang ating Panginoon, okay, nakikisama po siya sa makasalanan. Ano po ang point ni Pablo dyan? Ang sinasabi po ni Pablo, huwag kang magpa-participate doon sa mga gawang masasama. Okay. Rather, sa halip, sa iyong pamumuhay, sa iyong mga pananalita, expose mo yung darkness. Okay, yan po ang sinasabi niya. Okay? Tulad po ng sinabi ko, bawa isang estudyante dito, exam, hindi ka nangungopya, hindi ka nag-cheat. Okay? Magtataka yung mga klase mo. Kakaiba ka. Anong nangyayari? Yung liwanag mo, nakikita nila. You expose the darkness. Alam mo ninyo, sometimes yung buhay po natin, mas matindi ang sermon ng buhay kaysa sinasabi natin. Naisip niyo ba yon? The way we live is more loud than what we say. Kaya doon sa 1 Peter, chapter 3 yata yun sa mag-asawa, kayong mga asawang babae, sabi niya, pag ang asawa ninyo hindi sumasampalataya, pwede kayong mag-sermon sa inyong asawa, hindi kayo gumagamit ng salita. Maging mahinhin lang kayo sa inyong asawa. Okay, mapagpasakop sa inyong asawa.
Okay? Pagsilbihan niyo ang inyong asawa. Kahit na hindi ka nagsasalita, yung asawa mo hindi naniniwala, baka maniwala yan. Kaysa doon sa katak ka ng katak, no? Pero hindi mo naman pinaglilingkuran yung asawa mo. Bakit mo? Paparusahan ka ng Diyos. Ganun. Hindi ka sumasama sa church. Hindi, tapos hindi mo nang pinaglilingkuran yung asawa mo. Subukan, sabi ni Pedro, pagsilbihan mo yung asawa mo. Okay? Huwag kang mag-hysterical dyan. Okay? Tingnan mo, mawiwin mo yung asawa mo. There are times, mas matindi po ang sermon ng buhay natin kaysa mga sinasabi natin. Okay? Yan po ang pangalawang makita natin. Pangatlo, God uses our light to awaken others. Sabi po ng talata, awake, O sleeper, and Christ will shine on you. Ang ebanghelyo po, mga kapatid, ginigising po niya yung mga spiritually dead people. Ang mission po ng Diyos ay laging rescue. At tayo po ang ginagamit ng Diyos ngayon para po i-rescue niya ang mundo po natin. Ang Christian life po, pag ikaw ay sumusunod kay Kristo, ang buhay po natin ay bahagi ng God's big story tulad po ng sinabi ko sa inyo. Hindi lamang po tayo niligtas para dalhin tayo ng Diyos somewhere, kundi tayo po ay sinusugo ng Diyos sa kadilimang naririto sa mundo natin. Magliliwanag tayo dapat sa mga pinagtatrabahuan po natin, sa mga campuses natin, sa mga kapitbahay po natin, sa mga pamilya, yung pong mabubuti nating ugali, yung kindness po natin, yung pong honesty natin, yung pong pagpapatawad po natin, yung pong pagpapakumbaba natin, yung pong paglilingkod po natin, mga kapatid. Yan po ang instrumento ng Diyos para gisingin yung mga nasa kadiliman. Kaya po, tatanungin natin yung ating sarili. Yung aking bang buhay nagiging attractive si Christ? Sa buhay ko ba na-attract po yung mga tao kay Kristo? Ayan po ang sinasabi ni Pablo po dito sa pangalawang bahagi ng message. Now, dahil po liwanag tayo ng Panginoon sa mundong ito, ngayon si Pablo po sa pangatlong bahagi, tinuturuan po niya tayo kung paano tayo mamuhay ng may katalinuhan dito po sa mundong ito. This is the third point. We should live wisely among them. Dahil nagliliwanag po tayo, tayong ginagamit ng Diyos, kailangan pong matalino po tayong makipamuhay sa mga nasa kadiliman po, sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos o sa Panginoong Kristo. Now, nung pong panahon ni San Pablo, yung pong early Christians were in a minority culture. Doon po sa Roman Empire na yun. Yung pong mga church na sinusulatan ni Pablo, hindi po gaya nito na dito po mga 400 plus tayo, iba't ibang mga church dito sa Kalupit. Noong pong panahon ni Pablo, maliliit na mga churches lang yan. Nasa mga bahay po ng mga mayayaman, nasa pabrika o shops po ng ilang mga miyembro. Maliliit pong mga grupo yan. They were a minority doon sa Roman Empire. At ang kanila pong transformed lives, yan po ang ebidensya na ang mabuting malita tungkol kay Kristo ay totoo, yung kanilang buhay. Yun po ang patotoo nila na si Kristo nga po ay Panginoon. Kaya po si Pablo, nagbigay siya ng dalawang paraan para sa mga believers para mamuhay po silang may katalinuhan. Dalawang paraan. Una, by discerning the will of the Lord. Okay? Sabi po niya, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Now, si Pablo po, hindi niya po tinutukoy dito yung you understand what is the secret will of the Lord. Hindi yan tungkol sa pag-aasawa. Lord, sino ba yung mapapangasawa ko? O Lord, ano bang trabaho ang kailangan ko po? Hindi yan ang tinutukoy ni Pablo nung sabihin niyang understand the will of the Lord. Rather, ang sinasabi po ni Pablo dyan, yung alam mong salita ng Diyos, ipamuhay mo. That is wisdom. Pag alam mo ang salita ng Diyos, let that word of God that you know guide your life because that will give you wisdom. Okay? Yan po ang ibig sabihin. You want to live in wisdom? You live what you know about the word of God. Wisdom is not acquiring knowledge and then you do not use it.
When you know something from the Lord, you do it, and that is living in wisdom. Ang wisdom po is practical godliness. Nakikita po yan sa pamumuhay. Kaya alam na alam mo kung sinong Kristiyanong namumuhay in wisdom. He is practicing what he knows. At saan na nakikita yan? Wisdom is sin. Okay? When you take opportunities to do good. Kaya sabi ni Pablo dyan, no? Sabi niya, making the best use of time because the days are evil. If you are living in wisdom, you will take opportunities to do good. Alam mo ninyo, 2 weeks ago yata, di ba malakas yung bumagyo ba sa atin noon? Naputol po yung kamatsiling malaki dito sa Gatbuka. Old age, kamatsili naputol po dito sa Gatbuka. At naharangan po yung daan namin dito sa Purok 2, Gatbuka. Naharangan. Tapos, yung mga sasakyan, iniiwasan, naging kalahati na lang. No? Tapos, knowing our kapitan, si Captain, ito action man to eh. So, nangyari yata yun Sabado ng gabi, tapos Sunday, dinaanan namin yung puno, nakaharang pa rin, iniiwasan ng mga sasakyan. Tapos Monday, wala pa rin. Knowing Captain, si Captain, action man to eh. No? So, tinanong ko na, minessage ko, Cap, sabi ko, bakit hindi pa po naaalis yung puno? Tapos sabi niya, Pastor, tinawagan na po namin ng Meralco, pero hindi pa po dumadating ang Meralco. In fact, kami na po sanang puputol, wala po kaming gamit. Naalala ko. Di ba? Nagputol tayo ng puno dito. Nagputol tayo ng puno. Tapos sabi niya, naalala ko nga po ang LWF, nagpaputol po kayo dyan sa JEDS. Tapos, minessage ko na. Kap, sabi ko, totoo yun. Meron pa akong contact number nung pumutol dito sa Lord's Way. Binigyan namin yon ng chainsaw. Kasi binigyan natin ng chainsaw yun eh. Binili namin ng chainsaw yan bilang pabuya sa pagputol niya sa... yan, putol na putol yan. Hanggat sa gusto natin, napaputol natin kasi binigyan natin ng chainsaw. Wisdom. Kap, sabi ko, kontakin ko si ganto. Sige po, Pastor. Sabi niya, kinontak ko, hindi ko makontak. Tapos, Kap, sabi ko, hindi ko makontak. Nandyan lang po sa Jets yan. Papuntahan mo na lang siya, sabihin nyo ganito. Meron na pong sariling chainsaw yun, binigyan nga po namin. Alam ho ninyo, nung hapon, wala na yung puno. Wisdom. If you are practicing what you know about God's Word, you will be walking in wisdom. And wise Christians take opportunities to make them good. Hindi lamang po reklamo ng reklamo. Pag nakakita po kayo ng something sa inyong paligid, sa bahay po ninyo, sa paligid ninyo, alam mo ninyo, instead of reclamizing, ano yung reclamation? Kung meron po kayong magagawa, do it. That makes Christian life attractive. Yan po ang sinasabi ni San Pablo. Making use the best of time because the days are evil. Kanya po, yung mga wise believers, they turn difficult moments into gospel opportunities. Mga kapatid, ganyan tayo manenermon. Hindi lang sa salita. Maghanap po kayo ng mga bagay na pwede po ninyong paglingkuran ang inyong kapwa. Nung bagong Kristiyano po ako, wala akong trabaho na gusto kong maglingkod sa Diyos No, naghahanap pa ako ng trabaho. Napansin ko, yung kapitbahay namin, nag-iigib sila. Gusto pa igib-igib dun Okay? Alam yung igib no? Igib. Okay? Sumasalok sila ng tubig doon po. Kami may poso. Napansin ko, ganun kataas yung ahakbangan nila no? Sabi ko, hirap na hirap yung mga, gumawa po ako ng kahit hindi ako karpentero sa kagustuhan kong matulungan yung kapitbahay ko, gumawa ako ng hagdanan. Gumawa ako ng hagdanan. Kasi nga, gumaganon yung nanay ko,
Anong ginagawa mo dyan? Sabi niya, hindi, sabi ko, nahihirapan po yung mga kapitbahay natin sa pagsalok ng tubig dito, kaya gagawa ko sila hagdanan. Ano mo ninyo? Ano ko lang, gusto kong gumawa ng mabuti No? Kahit na ano, para makatulong ka lang, para maging blessing ka lang. Okay? Yan ang Christian wise living. You turn opportunities, yung difficult situation, rather than complaining, pray ka sa Panginoon, Lord, paano ko po magagawa ng paraan itong problemang ito? Anong problema sa Kalumpit ngayon? Basura. Alam nyo, simple, mababaw lang kaligayahan natin sa Kalumpit ngayon. Meron pang basura, praise God! Pag nakuha mo yung basura ngayon, tuwang-tuwa ka. Why don't we pray about this? Tulungan natin yung ating gobyerno. That is wise living. Taking the best opportunity. Okay? So yun po yung una. By living wisely, by discerning the will of the Lord. Rather than, ano ba yung bang, instead of asking, what do I feel like doing? No, you ask yourself, what pleases the Lord? Okay? How can I use this moment to glorify my God? Yan po ang wise Christian living. Wisdom sees everyday life as ministry. Okay? If mag-cooperate tayo dun sa gumagawa ng mabuti, huwag nating pahirapan yung mga gumagawa ng mabuti. Minsan tayo pa, yung iba naman, gumagawa ng mabuti yung kapwa. Hindi, mag-cooperate ka. Pag nakikita mo gumagawa ng mabuti sa tao, kung anong kailangan niya, bigay mo, tulungan mo. That is wise living. Okay, now, yung pong pangatlo, by being filled with the Spirit. That's how we live with other people. Do not get drunk with wine, but be filled with the Spirit. Sabi dyan. Now, si Pablo po, pansin nyo, kinokontrast niya yung dalawang controlling influences dito. Wine and the Spirit. Kinokontrast ni Pablo dito. Okay? Yung wine, yung alak po, kinokontrol niya yung tao at kinukurap niya yung tao. Pero yung Spirit naman, pag nag-control ang Spirit sa tao, the Holy Spirit transforms the person. Alam natin, pag ang tao po nalasing, gulo. Pag napuspos ng alak ang isang tao, gulo. Pero pag napuspos ng Espiritu, ang isang tao, ano mangyayari? Worship. Gratitude. Self-control. Encouragement. Submission. Okay? Pag nalasing ang tao, madada. Pag napuspos ng Espiritu ang tao, he will sing. Okay? Kinokontrast ni Pablo. Okay? Pag napuspos ng alak, singalong hanggang bukas. Pag napuspos ng Espiritu ang isang tao, sasamba sa Diyos. Okay? Kinokontrast po ni Pablo dito. Kaya, alam na alam po ninyo kung ano ang nagkokontrol sa tao. Okay? Kung galit ba, pera, pride, addiction. Alam na alam mo. Pag nakokontrol ng alak sang tao, gulo yan. Pero pag nakokontrol ng Espiritu ang sang tao, peace, gratitude, humility, worship, nagbabago yung atmosphere. Okay? Kaya po, yan. Paano tayo mapupuspos ng Holy Spirit? Well, umattend po kayo ng first part na service. Kasi yung iba dito, second part na pag dumating. Second part. Ang service po natin, mga kapatid, paalala ko lang, 2 parts po yan. Okay? Yung first part po, na hindi, kalahati po sa atin, hindi nyo na-attendan yung first part, kumakanta po kami. Yan po ay paraan para mapuspos tayo ng Espiritu. Okay? Then, mag-announcement po, and then sa second part. Okay? Magbe-break tayo ng konti bago tayo mag-second part. Yung second part po, ito yun. Preaching of the Word. And then prayer. And then we're dismissed. So first part, second part. Now, how to be filled with the Holy Spirit? Practical.
attend the first part, okay? By singing hymns, psalms, spiritual song, making melody in our hearts to the Lord. That's how to be filled with the Holy Spirit. And you know that a person is filled with the Holy Spirit, he will submit. He will love. He will forgive. Okay? Pero ang isang tao namang puspos ng alak, gulo yan. Gulo. Naghahanap ng away. Titingnan mo lang yan parang naghahabong ka. Ganun No? Iba na isip, iba nagkokontrol sa kanya No? Pero pag napuspos ka ng Espiritu, alam na alam mo. Napakabait mo. Napaka-cooperative mo. Gusto mong gumawa ng mabuti. Gusto mong parangalan ang Diyos. Nagbabago po yung atmosphere, mga kapatid. Kaya po, paano mo masasabi ang church is Spirit-filled? How can you know? It's not only by being emotional. No? Yung iba kasi, hanggat hindi umiyak, hindi puspos ng Holy Spirit. Hanggat hindi kumikisay, yung di umiyak, yung gusto nila umiiyak, gusto nila kumikisay kang ganyan. No, dito walang Holy Spirit dito. Sabi nila, bakit naman? Hindi kayo umiiyak No, hindi kayo nagkikisay Gusto nila ganon. Ganon ho ba ang sign na ang church filled with the Holy Spirit? Ito po, sabihin ko sa inyo, biblical. Ano po ang sign, puspos ng Spirit ang church? Una, masayang umaawit. Okay? Nag-i-encourage ng bawat isa. Nagpapatawad, madaling magpatawad sa isa't isa. Naglilingkod po sa isa't isa. At patuloy nagpapasalamat sa Diyos. Yun po ang sign. Okay? Nakikita natin sa Lord's Way yan? Yes, kitang-kita sa Lord's Way yan. Okay? Dito po, nagmamahalan tayo, nagpapatawar tayo, naglilingkod tayo sa isa't isa. Yan po ay sign. Hindi lamang po yung mga binanggit ko po kanina. At yan po, pansin mo mga kapatid, yan po ang kailangan ng mundo natin ngayon. Yung community, may forgiveness, may peace, may service, yan po ang kailangan ng mundo natin ngayon. Kasi mundo po natin ngayon, watak-watak po yung mga tao. That is our calling. So to conclude this message po mga kapatid, simple po ang message ni Pablo. Mamuhay tayo kung sino na po tayo kay Kristo. Sino po tayo? Tayo po ay mga minamahal na anak ng Diyos. Tayo po ang liwanag dito po sa mundong ito. Tayo po ang liwanag ng Panginoon. Tayo po ang mga puspos ng Espiritu na ngayon tinatawag tayo maging matalino tayo sa pamumuhay sa mundong ito. Sabi po ng mundo, sundin mo ang iyong hilig. Sabi ni Kristo, sundin mo ako. Sabi po ng mundo, makibagay ka. Sabi po ng Diyos, magliwanag ka. Okay? Sabi po ng mundo, mamuhay ka para sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, mamuhay ka sa pag-ibig dahil mahal kita. Kaya ang challenge natin this week, ngayon pong week na ito mga kapatid, mamuhay tayo dahil alam nating mahal tayo ng Diyos. Magliwanag po tayo dahil tayo ay anak ng liwanag. Mamuhay po tayong may katalinuhan sa pamamagitan ng Espiritu. Mag-pray po kayo, paano yung paglilingkuran ng ibang tao? Diyan po kayo manenermon. Okay? Sa inyong mga kapitbahay. Maghanap kayo ng isang bagay na pwede niyong gawing mabuti. Huwag lamang po kayong pintas ng pintas. Manalangin po kayo, sundin po ninyo yung salita ng Diyos. Tingnan ko po. Kundi po magliliwanag ang Diyos sa paligid po natin. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay tagapagdala ng mabuting balita. Ano po ba ang mabuting balita? Ang magandang balita po ay tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang paghahari po ng Diyos ay nagsimula nung unang dumating po ang ating Panginoong Jesucristo. At ito po ay vinalidate niya sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli.
Lahat po ng kabahagi sa kaharian ng Diyos, kung saan po siya ay naghahari sa pamagitan ng kanyang Espiritu, ay kailangan pong mamuhay tayo ng kakaiba sa mundong ito. Tsakin po natin, tanungin kita, kabahagi ka ba sa kaharian ni Kristo? Yan po ang challenge sa atin. Aming Amang nasa langit, maraming salamat po sa iyong paalala sa amin ngayong umagang ito na kami ay mga minamahal niyong mga anak. Kaya po, kailangan pong mamuhay kami ayon sa iyong pagkatawag sa amin bilang liwanag po ng Panginoon sa mundo namin. Tulungan niyo po kaming samantalahin ang mga pagkakataon para gumawa kami ng mabuti. Maging matalino po kami sa aming pagsasalita, sa aming mga ginagawa, nang sa ganun nga po ay maparangalan ang iyong pangalan. Ang iglesia po ninyo ay iniligtas po ninyo dahil siya ang iyong instrumento sa madilim na mundong ito. Maging tapat po kami sa aming panawagan mula sa Diyos. O Diyos, maraming salamat dahil mahal niyo po kami. At kami ngayon ay bahagi na ng bagong creation na pinasimulan niyo ng si Kristo ay nabuhay na muli. Ngayon po, si Kristo po ay nasa kanan po ninyo, naghaharing kasama po ninyo dito sa mundong ito. Purihin po ang iyong pangalan, O Diyos. Maluwalhati ka sa aming mga buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen.